umaga, Miss. Nakasama nyo rin ngayong Thursday morning ang nag-iisang chef girl ng R&G, Miss Rachel Acara. Mayat niya. Ilabas na ang pagiging romantiko at makikanta na ng All of Me ni John Legend ngayong umaga. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me. Wow! And you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. My world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me. Pahangin. And you give me all of you. Oh, give me all of you. Cards on the table, we're both showing heart, risking it all, though it's hard. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me. And you give me all of you. I'll give you all
saya ngayong Martes sa mas maingay at mas... wide tayo pag ganyan. Wide tayo pag ganyan. Yan. All out ang saya ngayong Martes sa mas maingay at mas ganadong morning balitaktakan. Mayat niya. Mayat Ako! niya talaga. Dahil, Kasi, mga ka-MP, ngayon ay November 18, 2025. Araw ng Martes. And we are so lucky that we are in a day that we can choose to be happy every single time. Exactly. Bumangon ka pa lang. Lucky ka na doon. Yes. At you have to choose to wake up. Yeah. Sometimes, sabi nga nila, di ba, kailangan piliin mo pa rin ang bumangon. Kailangan piliin mo pa rin ang ipaglaban ang buhay mo kahit na mahirap ang iyong pinagdaraanan. Dahil naniniwala tayo sa kasabihan na ang tren, bumubusina yan. Iba nga lang sa sasakyan. Yes. Bahala ka dyan. Anong tren? Iniisip ko pa. Ang tren? Bumubusina po ba ang tren? Oo. Ba yan? I'm sorry. Ano ba yan? Parang hindi ka naglaro ng train before. No, puro Barbie lang. I'm sorry. Sorry, ako Superman. Sabi nila, di ba, pag bakla ka daw, mga Barbie ang gusto mo. Mali. Dapat ang mga laruan mo, mga Batman, mga Superman. Doon mo malalaman na beklat ang bata. Pero at least... Grabe naman, ang saya ng Tuesday natin ngayon. Napa-all of me tayo. Yes naman, tayong lahat yan. Masaya rin ang buhay kapag pinapakawalan mo ang isang bagay na alam mo na nakakapagpabigat na sa'yo. Hindi dahil kinikilig ka sa taong yun, or hindi dahil akala mo sinabi niyang mahal ka niya, pero hindi naman talaga, pakawalan mo. Wag kang mag-hold on sa isang bagay na alam mong ikakasakit mo din lang sa bandang huli. May pinakawalan ka na ba? Kagabi lang. Uy, mahirap magpakawala. Akala nyo dahil nagpakawala ang isang tao, masaya siya. Madali Choose lang niya yan. Oh, kapag nagpakawala ka, minsan bumabalik yan. Minsan nag-racing nga yung pinapakawalan mo Kalapati yan. Kalapati. Ay, ang pangit naman bumalik. Nagets ko na. Ano yun? Ha? Kayo na lang doon. Ayoko din. Yan yung mga tipong akala mo okay, pero peperahan ka din naman. Hindi. Pero pag lahat na lang binibenta. Ayoko lang ganun. Lahat ng galaw mo, kailangan may bayad. May bayad. Ang tawag daw doon, business-minded. Business-minded, oo. Manggaganchong. Hindi, pero once nag-let go ka daw, dapat hindi mo na daw siya balikan. Sabi nila, yun yung sabi nila, if you're gonna let go of someone, let them come back to you if they really love you. And if they are meant, they are meant for you, hindi yung you are meant with each other, hindi. If they are meant for you, kailangan you have to choose your partner wisely nowadays. Okay, noted. Lalo na magkakaroon tayo ng mga issues ngayon sa pagpili ng mga jowa na binubugbog ka. Hindi, meron isang artist ang pumanaw nang dahil sa pambubugbog ng jowa. Yes. Yun yung sabi nila, ha? Yun yung kumakalat ngayon sa social media. So, di ba, maraming mga magkakarelasyon ngayon na akala mo ang perfect nila pag nakikita mo. Pero, yun pala, isa sa kanila may pinagdadaanan ng hindi maganda. Totoo Either that sa babaeng side or sa lalaking side. We have to choose our partners correctly Exactly. wisely. At saka hindi lang, dapat kapag magjowa pa lang kayo, doon mamimili ka na, doon pa lang nagtiting ka na ng wisely. Hindi yung kapag nagkaroon na kayo ng offsprings, gano'n, may mga sorry! Mga anak, nagkaanak na kayo and everything, kinasal ka na. Gusto ko yan. Offspring. Tapos ganun, syempre. Iba yung offspring, doon ka kumukuha ng fresh water? Iba yun. Spring water yun. Mali. At dahil pinag-uusapan natin ang relasyon, mukhang dyan yata patung ang ating katanungan for today. Alamin natin yan sa Balitaktakan. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network.
Ayan ang ating katanungan ngayong Tuesday morning. Ano ang pinakamahalagang batayan sa pagpili ng tamang partner sa buhay? Pag-ibig, prinsipyo, o pangarap? Sobra naman ito mga. Alam mo, parang feeling ko dyan sa tatlong pinagpagpipilian natin kung ano yung pinakamahalagang batayan sa pagpili ng tamang partner sa buhay, yung tatlong yan mismo. Pag-ibig, prinsipyo, at pangarap. Pero kapag anong tawag dito, i-rank natin, ako, for me, pag-ibig would be the third one. Kasi sabi nila, ang pag-ibig daw kasi talaga, natututunan yan. So kapag medyo matagal-tagal na kayo sa isa't isa, nagkakasanayan kayo at nagkakamahalan ng hindi mo namamalayan. So ang pag-ibig, pwedeng matutunan yan. Pangalawa siguro sa akin would be pangarap. Oo. Yung pangarap niya, dapat meron siyang pangarap sa buhay. Hindi dahil mahal ka lang niya, yun na yun. Dapat meron din siyang pangarap na both of you would, be successful one day. Hindi yung umaasa na lang siya na ikaw lang yung successful. Mas okay nga, sana for me, na mas mataas yung pangarap niya kaysa sa akin eh. Kasi I would want to help him get through that goal na meron siya. At the same time, he helping me dun sa sarili ko ding goal. Be it long-term or short-term. I want to be with that person basta meron siyang pangarap sa buhay. Dapat. At yung pangarap na yon, kailangang included ako. Hindi pwedeng nangarap yung partner mo o hindi para sa akin, hindi pwede na yung hinahanap ko sa partner ko, nangangarap lang siya para sa sarili niya. Dapat ang pangarap niya para sa aming dalawa. Totoo. At bakit pa magiging kayo kung ang pangarap niya para lang sa sarili niya? That's being selfish. And a relationship is not being selfish. Again, it's a relationship that mali. It's relating in one ship. Kaya nga siya, relationship. You two. Dalawang taong nagkaka-relate sa iisang bangka. Relating in one ship, relationship. Ano yun ang You both stir. You both stir the bangka. Ganon. Ang pinakauna, prinsipyo. Bakit prinsipyo? Kailangan dapat may prinsipyo ka sa buhay. Pero wag naman yung sinasabayan mo yung issue ng mundo. Oo, may prinsipyo ka. Kailangan yung prinsipyo mo. Pag may prinsipyo ka kasi, cover mo na lahat eh. Prinsipyo sa buhay, prinsipyo sa pamilya, prinsipyo sa pangarap, prinsipyo sa pag-ibig. Kilala mo kung sino ka. Bilang isang taong may prinsipyo, alam mo kung sino ka bilang isang tao. You know your character, you know your personality, you know who you are as a member of the society, and you also know how to become a part of a society. Ganun yun. Yun yung sa akin. So, principle, pangarap, and then pag-ibig. Ikaw. Sa akin. Tapos, ganito. T-shirt lang naman. Pangarap, prinsipyo, at pag-ibig. Sa age ko pa naman, bata-bata ko pa naman, para i-prioritize ang love. Siguro, sa gantong age, dapat talaga pangarap muna. Hindi lang pangarap ko, of course, pati din yung pangarap ng aking family. Yes. So, yun yung batayan mo sa pagpili ng tamang partner. Oo, ganun yun. Tapos? Siyempre, tsaka hindi pwedeng hindi mahal ng partner mo, ang parents mo, ang family mo. Kasi ang tawag doon, hindi na pangarap. Tangarap. Prinsipyo, same din sa'yo. Prinsipyo. Tapos pag-ibig, hindi masyado, hindi no? masyado. Pang-third talaga yung Pang-third pag-ibig. talaga. Kasi ngayon, ang dali mo nang sabihin ng salitang I love you eh. Totoo, ngayon Ang lang, dali mo nakachat mo lang, naano mo lang, nakilala mo lang, nag-I love you ka na, mahal mo na siya, wala ka pa ng batayan na pinanghahawakan kung bakit mo mahal yung isang tao. Napanood mo lang yung My Day niya na meron siyang binabati ng happy birthday, I love you ka agad. Totoo. Ewan ko ba, pero let's foster those three Let's foster love. Let's foster principle, and let's foster dreams. Pag samasamahin natin lahat yun, edi the world has... Ang tawag na doon ay TLC. Bakit? Tomato, lettuce, and cabbage. TLC. Ganun ba yun? Cheese pala yun. TLC, tender love and care. Care, Kasi yun. Oo, pero pag may nag-order kasi ng burger, TLC please, tomato, lettuce, and cheese. Ganun ba yun? Basta, tama yung sinabi mo. Let's foster kindness. Let's foster love
na alam natin na totoo. Kasi Tama. ngayon, hindi mo na alam kung ang pag-ibig ba na binibigay sa'yo, ang pag-ibig ba na binabanggit sa'yo ay totoo o hindi. Kailangan nating ibalik kung gaano ka-sacred ang salitang pagmamahal at pag-ibig. Totoo. Na hindi na lang siya nilalaro ng mga tao ngayon na parang, mahal kita, tas nagloloko ka naman. Mahal kita, pero hindi mo naman nire-respeto yung tao. Totoo. Mahal kita, pero ikaw bilang isang tao, hindi mo din alam sa sarili mo kung paano ang magmahal. Totoo. Pero lagi mong binabanggit. Huwag lang po natin banggitin ang salitang pag-ibig. Huwag lang natin babanggitin na mahal mo ang isang tao. Kailangang ipakita mo, iparamdam mo, dahil naniniwala tayo that actions, Speak. hindi, No. nakakapagod yan. Kaya nga, mas maganda na ipakita mo ang pagmamahal kasi nakakapagod ang magmahal. Pero mas pipiliin mo ang mapagod na nagmamahal kesa banggit ka lang ng banggit ng pagmamahal, hindi mo naman ine-effortan yung isang tao. Totoo. Huwag ka mag-I love you kung yung pangarap mo para sa sarili mo lang. Wag! Oo, tamaan ka, Tristan. Charot. Okay. Tamaan ka din! Wait lang! Nadala ako sa... Dadaanan! Tayo! Okay. Wag lang puro Oo. banggit-banggit. Parang awan nyo na. Love ka, tapos pagpipiliin mo ang Oo. tao. Huwag kang ganon. Tapos kapag nagka-problema kayo, nagsusumbatan kayo. Oo nga. Sinusumbat nyo lahat ng mga napagdaanan na hindi dapat. Totoo. You should not be a grave digger. Alam mo yung grave digger? Oo. Yung grave digger, yan yung mga tagahukay ng mga Lupa? yan yung mga tagahukay ng nakaraan. Ang tawag dyan, grave digger. Kapag nagkamali ang isang tao, parang ikaw dati. Bakit Yan ka kasi ikaw? dati. Ginawa mo naman yun Ito noon, di ba? Let's not be grave diggers. Yes. Kasi nakaraan na yun, yes, meron at merong pinupuntahan o merong dahilan ang mga nakaraan at meron silang kinalaman sa ating hinaharap at ang ating ngayon. Pero let's not dwell on the past, Yes. but let's learn from them. Tsaka, biglang nakarelate. Biglang Diba? nakarelate Let's ang bakla. learn from them. Oo. At sa mga tao namang magmamahal, parang awan nyo, magkaintindihan din naman. Oo. Hindi porkit yung may gusto ka, gusto mo lang. Isipin mo din, yung gusto mo ba nakakasakit na sa taong minamahal ko? Tama. Hindi yung tipong gusto ko, eto ako eto yung gusto ko Mag-update ka sa akin kasi yun yung hinihiling ko sa'yo. Tama. Paano yung hinihiling ng ibang tao? Kaya nga. Pwede Diba? mo mag-boyfriend ngayon, tas 10 p.m. lang sila. Di ba? Pwede ba? Charot lang. Pwede bang ba? kahit 1 hour lang ang boyfriend para hindi nakaka-stress sa buong araw? Pwede bang parang trabaho na lang ang jowa? Na kapag umuwi ka, kahit 3 hours lang na kayo, okay na? Ganun ba yun? Para wala nang away. Sabi ni Ma'am Valerie, akala ko ba 10 p.m. pa ang relapse? Bakit 8:20? Hindi nakakapikon Oo, nakakapikon. Nakakapikon kasi pag mga ganito, lalo na't yun nga, merong issue ng pangbubugbog. Yan yung pinakamalala Yeah. At wag din naman nating inormalize na lalaki lang ang nambubugbog sa babae. Meron din pong babae ang nambubugbog sa lalaki. Meron Wag pa nating inormalize na dapat ang nabubugbog lang babae. No! Hindi ganun yun. Nabubugbog at alam mo yon yung parang na-abuse din ang mga kalalakihan and we have to look into that as well. Hindi yung sa lalaki lang ang may kasalanan, lalaki lang ang may kasalanan. May kasalanan din tayong mga babae at tanggap ko yun. Totoo, kaya dyan mo napapairalin ang pangarap, prinsipyo at At ipag-ibig. pag-ibig, tama. Hindi pwedeng hindi pwedeng micro cheating ito. Ay, walang Kaya, micro-cheating. kunting- Ginawa ang micro para sa microscope. Hindi para sa pag-cheat. Tama. Ang micro ginawa yan para sa business. Oo. Kaya nga may MSME. Oo, pero hindi para manlinlang at manloko ng ibang gigil ako. Alam ko may pinagdadaanan ka pero mamayang alas 10 na yan. Gusto mo may baso? Oh my goodness, I cannot myself. You cannot yourself. Pero, Ganun lang naman. let's choose to be kind para naman, sunod-sunod naman na yan Yes. Kayo, biglang ganun Mga ka-MB kayo, ano ba ang sa tingin ninyo, pag-ibig, prinsipyo o pangarap, ang batayan para sa pagpili ng Yes. tamang partner sa buhay? I-komento nyo naman yan sa ating official Facebook page, Morning Balitaktakan. Well,
Doon na kayo sa aming Facebook page. Huwag nyo rin pong kalimutan na mag-like and mag-subscribe po sa ang Facebook page po ng Morning Balitaktakan at kasama na rin po ang Regional News Group Luzon Channel. Dahil hindi lang po kami sa Facebook, meron din po kami sa X, sa Threads, sa TikTok, sa YouTube, and of course, sa Instagram. Yes naman, mamaya sa ating pagbabalik mga balitang nakalap ng RNG News. Ako po, isang 49 years old na PWD dyan sa probinsya po ng Santiago, Ilocos Sur ang nasawi matapos itong araruhin ng isang pampasaherong bus at sapul po ito sa dashcam. Totoo! Grabe, nakakasad. At hindi lang po yan dahil ngayong malapit na ang holiday season, nako, scammers coming to town. Dahil syempre, medyo mali yung spelling mo dyan. Scammers coming. Scammers coming to town. Scamming. Kasi scammers nga. Scammers is coming. Oo, parang ganon. Basta ganun na yun. Syempre, ngayon maghanap na tayo pang regalo sa ating mga inaanak, sa ating mga loved ones. So, syempre, may paalala na naman dyan ang mga otoridad. DTI. At hindi lang at po yan. tandaan nyo, ang pag-i-scam po, hindi lang produkto. Oo. Pati emosyon. Ini-scam na rin yan. Tapos na tayo sa balitaktakan. Sorry. Mamaya ulit. At hindi lang po yan dahil iba't ibang mga Cordilleran designers ang nagpakita ng kanilang galing sa isang fashion show. I was a part. You were part of it. At syempre mga ka-MV, mga usapang kababaihan naman, girl things naman tayo later on. At syempre, ano ba ang isang bagay na madalas problema ng mga kababaihan? Kundi ang buhok. Oo, ano ba ang dapat at tamang pagmamanage ng buhok? Aalamin natin yan. At may makikilala ulit tayong isang joyop. Joyo? Hayop! Iba pa yung Hayop sa ganda. Iba pa yung pinag-uusapan natin kaninang hayop. Alam Iba ko na yun eh. Okay. Oo, yung hayop na yun. Tama na. Na-deserve. Eme. Pero anyway, sa Super Saya, isang hayop na naman ang ating makikilala. Sa lahat ng yan, sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Center Point Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Di sinasaktan, pinoprotektahan. Parang helmet sa ulo pag nasadaan. Isuot na yan hanggang saan makarating. Practice safety over land over sea. See? Ligtas at malakas. Dumayo na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. 7 healthy habits ko na to. Para sa healthy Pilipinas. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozar Music, bringing music closer to your hearts. Mozar Music,
since 1976. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. November 18, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Nasawi ang isang 49 anyos na PWD matapos itong mabangga ng isang pampasaherong bus. Ang biktima, tumatawid sa kalsada ng maganapang insidente. Narito ang report. Pasado 6 ng umaga noong Huwebes, November 13, kita sa dashcam ng pampasaherong bus na ito na binabaybay ang National Highway sa Barangay Imus, Santiago, Ilocos Sur. Pero maya-maya, biglang sumulpot ang lalaking ito na tumatawid sa kalsada hanggang sa... Nabangga ito ng bus. Agad namang tumigil ang bus. Ang biktima, isang 49 anyos na may kapansanan at bibili sana sa tindahan sa kabilang gilid ng kalsada nang maganapang insidente. Umagang-umaga po ito. So along the National Highway o Barangay Imus, Santiago, Ilocos Sur. And isa po sa mga involved na sakyan itong Viron Transportation Company na going north. Itong bus na galing po ng Manila. And nung nandun na po sa place of incident ay nakabangga po ito ng isang tao na pakatawid. Sa video, sinubukan pa ng biktimang umilag pero nahagip pa rin ito ng bus. Itinakbo pa ang biktima sa pagamutan pero idiniklara ring dead on arrival dahil sa natamo nitong matinding sugat sa ulo. Kinilala naman ang driver ng bus na isang 52 anyos na tubong San Quintin, Pangasinan. Ayon sa PNP, accident-prone area ang nasabing bahagi ng kalsada. Yung place of incident kasi ma'am is parang medyo kurbahan na banda at nung nandun na po siya sa may part na yon ay hindi naman po niya in-expect na itong biktima natin ay nandun na sa mismong nasa parte na gitna. Baka tumatakbo siya ng 60 kilometers per hour po ma'am. Tapos medyo madilim pa nung araw na yun ma'am kasi mga 6:10 AM po ng umaga. Nakalaya rin ang driver ng bus matapos magdesisyon ang pamilya na idaan ito sa areglo. Na talagang hindi nawawalan ng disgrasya sa area namin every week. So pinapaalalahanan po namin lahat ng motorista na mag-ingat at sundin yung speed limit at sundin ang batas. Nagsasagawa naman daw ang PNP ng kaliwat kanang checkpoint para paalalahanan ang mga motorista ukol sa speed limit at matiyak ang kaligtasan ng mga pedestrian. Angel Arquero, RNG News. Ngayong holiday season, madalas sa online shopping tayo bumibili ng pangre-regalo. Pero nakatitiyak ka bang legit ang iyong ibinibili? Alamin yan sa report ni Jose Robert Enventor. Ngayong Kapaskuhan, hassle para sa ilan ang pagbili ng mga panregalo. Kaya naman ang iba, sa online shopping ang takbuhan. Pero bago magkikiklik ng mga magagandang deals, abay, hinay-hinay lang. Si Arnold kasi madalas makatanggap ng mga link na alok ay discounts pang online shopping. Nag-iingat po tayo sa mga links kasi
Doon sa pamangkin ko naman, experience niya yon. Nag-click siya sa link niya. Nung kalaunan, nagbabawas na yung ano niya, yung laman ng GCash niya monthly. Nakapag-subscribe na pala siya sa mga link na yon. Si Nanay Saturnina naman, iwas-iwas daw muna sa pagkikiklik online para iwas scam. Anya, personal na lamang daw siyang mamimili ng panregalo. Takot po ako sa mga ganyan. Tsaka isa pa, hindi po ako marunong. May cellphone ako, binigay ng anak ko, pero hindi ako marunong magpipindot. Para basta pag may tumawag, o yun, sasagutin ko. Pero yung nagpipindot na cellphone, wala na ako dyan. Sa pag-aaral na isinagawa ng ScamWatch Philippines, isang private sector-led national cybersecurity movement, naglipa na raw ulit ang mga scammers ngayong holiday season. Ayon pa sa grupo, madalas nilang gamitin ang iba't ibang online shopping apps para makapambudol. Yung online shopping scam, well, this is very popular. DTI is also very active. What we need to distinguish is that online shopping scam has two phases. The first one, yung concern namin ni Yusek Aboy, is number one, fake yung Facebook account pretending to be a shopping website. Number two, fake yung shopping website itself. Okay? And then number three, fake yung account at fake yung mga binebenta, usually on the social media account. Kabilang din sa listahan ang fake delivery scams, call scam, task o job scam, at investment scam. Binabantayan din ang kaso ng travel scam, bagay na tinututukan na ngayon ng Hotel and Restaurant Association of Baguio o HRAB. Inaasahan kasi ang dagsa ng mga mamamasyal ngayong holiday season sa City of Pines. Ngayon, tandaan din ng ating mga kababayan siguro is that if the offer is too good to be true, then magduda ka na, no? Especially those that will always look forward to you paying first, no? Yung minabadali kang magbayad para sa iyong accommodation, no? So, make sure that there's a paper trail for all those transactions. Payo ng ScamWatch Philippines na sa lehitimong website lamang gumawa ng transaksyon. Iwasan daw ang pakikipagpalitan ng mensahe sa mga online merchant, lalo na kung hindi nakapanipaniwala ang discounts. Maraming maglalabasan yung Black Friday, so maraming maglalabasan. So please just shop using legitimate app. Kapag let's say, for instance, you want to use other shopping sources, you have to make sure, hindi ba, yung pinaka-safe dyan, COD, cash on delivery. Ito'y lalo pa 39% ng mga Pinoy ang nawala ng pera dahil sa scam. Base sa pag-aaral ng Global Anti-Scam Alliance noong 2023 hanggang 2024. Mas mataas pa ito sa 29% na global rate. Karamihan din sa mga biktima ng scams ay ang mga nasa online dating, social media sites at forums. Maaari din naman daw na sundin ang hashtag kontra-scam attitude o magdamot, magduda, mag-snab at magsumbong sa National Anti-Scam Hotline na 1326. Kaya naman ngayong Pasko, hinay-hinay lang sa mga iba't ibang alok at baka hindi maging merry ang inyong Pasko. Jose Robert Inventor, RNG News. Nagpamalas ang iba't ibang mga Cordilleran fashion designers ng kanilang kasuotan sa patuloy na pagbibigay ng buhay sa tradisyon, kultura at pamanang Inabel sa rehiyon. Alamin ang kwento kay Ron Marala. Mula tag-araw hanggang tag-ulan, ang Inabel ng Cordillera ay sumasabay sa ihip ng panahon, naghahabi ng kultura, kwento at pamana ng rehiyon. At ngayong taon, ang mga designers mula sa iba't ibang probinsya ng Cordillera, ibinida ang kanilang mga obra sa katatapos lang na Inabel Resurgence 5 noong Sabado, November 15.
Dito, tampok ang mga kasuotang hango sa iba't ibang seasons ng rehiyon. Kaya naman ang fashion designer na si Clarissa mula Abra, ibinida ang kanyang mga obra na inspire sa ineg o tag-ulan. Doon kasi sa mga time na yon, medyo parang siguro tumatak sa utak ko na sa area namin, medyo pag rainy season, tahimik, peaceful, lahat nag-bloom. Siguro yun siguro, kasi mahilig ako sa nature. Pero tulad ng tag-ulan, hindi rin naging madali ang pagbuo ng kanyang koleksyon sa pagbuhos ng iba't ibang pagsubok sa kanyang buhay. Madami, sobra. Sa time, yun yung pinaka-challenge sa akin eh. Yung time, kailangan, syempre may bata, anytime yan iiyak. Medyo naiis sa pera, gano'n. Yun yung mga challenge na ano ko. Tapos sa school, mostly OJT na tayo, madaming requirements, paperworks, yun yung mga challenge. Pero gaya ng pagtila ng ulan, umusbong rin daw ang pagsibol ng mga oportunidad at malikhaing disenyo para sa kanyang mga kasuotan. Isa lamang si Clarissa sa 15 designers na nagbigay buhay sa kultura at kulay ng inabel ng Cordillera sa runway. Maliban sa tag-ulan, makikita rin ang mga kasuotan na hango sa init ng summer season. Meron ding mga disenyo na inspired sa hunting season sa Ifugao at mga kasuotang sumasalamin sa season of blooming o panagbanga ng Baguio City. Our edition for this year is Seasons of the Highlands. It's a sequel actually of the previous one, which is a Flora and Fauna. So we want to showcase the different seasons, the different ways of life that we have here in the Cordilleras. Bagamat 2 beses nang nakansela ang aktibidad dahil sa sama ng panahon, hindi sila nagpatinag hanggang sa dumating ang magandang panahon. Actually, medyo kinabahan ako kanina. Kumulimlim siya, pero good thing na lumiwanag ulit and we're thankful for the great weather today. It's a representation of our culture. Not only is it practical, durable, but it also is part of our identity. So wearing this is such an honor to be bringing this creation to life. Proud po ko kasi naging model po ko and I always palagi po ko nag-practice para po sa pagmamodel. Magbago man ang panahon, pinatunayan ng mga designers sa Cordillera na ang inabel ay hindi lamang tela, kundi gawa raw ito sa hibla ng kasaysayan at sining na hinabi ng panahon at pagpupursigi para mapanatili itong buhay. Bagamat nahaluan na ito ng mga makabagong inspirasyon, ipagpapatuloy pa rin daw ng mga Cordilleran designers na pangalagaan ito at panatilihing buhay hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon. Well, first is respect po to our tradition, that we let our traditional attires use the way they used to be and we have to maintain it. And there are some textiles naman for yard in the market that we can use in our innovative designs. Ron Maranan, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman ang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at asin ng Alisan Tuba Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. This program is brought to you by Elegant Suites at West Burnham Place, Baguio City. Your cozy home away from home. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City.
Child Advancement Therapy Center. Center for children with special needs, learning difficulties, speech delay, behavioral problems, and academically challenged. Our goal is not just to teach skills, but to build brighter futures for these children and their families. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Bawal na usok sa atin, baka ako hikain, di nakakagalak ang bisyo. Hi, how can I help you? Dito na tayo sa kakaibang high. GB sa Bishopy Lifestyle. Ang suga na unahin at mamanahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulat ng mapitong ito. Sa healthy habits ko na to. Para sa healthy Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Iwas bad hair day, iwas maling paniniwala. Time to straighten the facts sa hair care dito sa Girl Things. Sa Pilipinas, nakaugalian na ng mga Pilipino na kapag basa ang buhok mo, matik, naligo yan. Pero kapag naman dry ang hair mo, ay dirty. Pero saglit lang, araw-araw ba talaga dapat sinashampoo ang buhok? Ating alamin sa ating hashtag meet. Meet, hashtag number 1. Araw-araw dapat daw basa? Ang buhok natin may natural oils na siyang built-in protection. Pero kapag araw-araw mong sinasabon at sinscrub, guess what? Pwedeng magresulta sa dryness, frizziness, hair fall, at scalp drama. At according to experts, kapag oily hair ka, pwede mong paliguan ang buhok mo everyday. At kapag naman dry and damaged ang hair mo, at least 5 to 7 days. At kapag naman thin ang buhok mo sis, dapat every other day lang. And para sa mga wavy or curly hair, dapat daw every 4 to 5 days. And lastly, for coily and thick hair, dapat once a week lang. So yes, kahit mabango ka, pwedeng maging unhealthy ang hair mo. Ayon sa pag-aaral, ang buhok daw natin ay may cuticle sa labas na nagsisilbing armor. Sa sobrang sabon, natatanggal ang oils na nagpo-protect dito. Ang resulta, buhok na tuyot, manipis, at madalas naglalagas. Kaya huwag kang kabahan kung hindi araw-araw basa, kasi mas healthy nga yun, besh. Meet, hashtag number 2. Mabango daw is equals to malinis? Let's be real. Dito sa atin, may pressure na dapat mabango ka palagi. Parang pag hindi ka amoy floral, amoy kasalanan ka na agad. Pero teka,
Ang amoy ay hindi lang basihan ng pagiging malinis. Minsan sa kakaspray, kakaligo, at kakakondisyon, nagiging artificial na alaga na lang yan. Clean doesn't always mean mabango. At ang mabango doesn't always mean healthy. Meet #3. Conditioner overload. Oo, conditioner is life. Pero kapag araw-araw tapos sobrang dami, that's a trap sis. Pwedeng magka-product build-up, oily hair at dandruff. So wag mong gawing sabaw ang buhok mo, okay? The key? Balance. Tipid ka na, alaga pa ang buhok mo. According to experts, ang conditioner ay para sa strands, not for the scalp. Sobra-sobra, babarado ang anit, lalagkit ang hair at posibleng mamuti pa ang balikat mo. Dandruff girl, tamang lagay lang, sa dulo lang at hindi araw-araw. The real care is smart care. Kaya tandaan, hindi kailangan araw-araw basa. Hindi requirement ang sobrang bango. At hindi porket mas marami ay mas alaga. Iba-iba tayo ng buhok, kaya dapat iba-iba rin ang paraan ng pag-aalaga. Alamin ang totoong kinakailangan ng buhok mo. Dahil minsan, yung less, yun ang the best. Totoo, no? Less is the best. Konti lang na salita, okay na. Wag yung madami. Hindi. Buhok pala yung pinag-uusapan. Buhok pang pinag-uusapan, yung Sorry, moisture, pag-shampoo and everything. Oo, wag yung sobra-sobra. Kasi minsan, may mga tao na kapag hindi bumula, parang feeling nila hindi malinis. And hindi effective. Oo, kapag hindi nabula. Aminin, totoo yan. Ako mahilig din ako pag nag-shampoo talaga ako. Kailangan dapat bumubula siya. Kasi pag parang feeling ko pag hindi yan bumula, parang feeling ko hindi nalinisan. At saka parang feeling ko kapag nabanlawan siya, malagkit pa rin. Ganyan kapag hindi bumubula. Oo. Kaya dapat kailangan mo talaga mag-wash ng maayos ng water. Oo. Pero sabi nila sa hair daw dapat hindi siya maligamgam. Kailangan dapat coiled. Really? Dapat coiled ang ginagamit para hindi nasisira yung strand ng hair. And of course, yung follicles, I guess. Yeah. Spell follicles. F-O-licles. Oo, at saka para hindi mabara yung mga pores. Hair holes. Tama, pores po yun, no? Yeah, pores pores. ng mga hair strand. Yes. Kasi doon nagkakaroon ng bala cubes Bala cubes. Bala cubes. Oo, mga dandruff kasi yun. Bakit kasi in English may bala cubes? Oy, pero totoo yan. Ikaw ba, paano mo inaalagaan ang buhok mo? Ayun, sinasabihan ko siya na ingat ka. Huwag ka masyado magpagod. Nag-update ka. Ina-update ko siya, sabi ko, matutulog na tayo ha, medyo magugulo ka tonight. Ganun. Ganun ba? Ganun ko inaalagaan yung kinakausap ko. Minsan, habang ini-stroke ko siya, sabi ko, humaba ka na ha. Aray ko. Hindi pa nga masyado. Ganyan. Tapos, tinatouch-touch ko lang. I just want to make my hair feel na I care. Well, and you love them. Because hair care. Ewan ko sa'yo. Ikaw, paano? Sa akin, I don't wash my hair tuwing weekends. Kasi nga, nasa bahay ka lang naman. At saka nawawash ko siya from Monday to Friday. So, I need to rest, i-rest ko yung lahat para hindi siya maging dry. However, naiinis niya pa rin ako. Kasi ang dami mong dandruff Kita ko nga dito Uy, sobra ka naman. Wala nang dandruff yan. Thank you, Kai. Pero ako din kasi hindi ko siya winawash everyday. Hindi pwedeng i-wash ang hair everyday. Kailangan paminsan-minsan lang talaga siya. Minsan may kakilala nga ako 1 month na Wala pa rin kasi walang tubig. Anyway, mga ka-MB, red alert tayo. Pula nga ba ang kalaban? Dito na tayo. Inventory yan. Ayan, perfect. Red alert. Pula nga ba ang kalaban ng toro o may ibang kulay ang katotohanan? Alamin natin yan sa Super Saya! Humahalinghing, tumatapak ng malakas, at buong lakas na sumusugod. Ang mga toro ay ilan lang sa mga pinaka-iconic at madalas na hindi nauunawang hayop sa buong mundo. Pero huwag kayong palilinlang dahil most of the time, ang mga toro ay hindi galit. Sa totoo, mas madalas silang kumakain lang at nagpapahinga. Ang toro ay isang adult na lalaki na kasali sa bovine family o cattle animals. Mas malaki, mas malakas, maskulado kaysa sa kanilang female counterparts at kilala sa macho nilang reputasyon.
Matagal nang bahagi ng kultura ng tao ang mga toro. Mula sa bullfighting sa Espanya, rodeo sa Amerika, hanggang sa sinaunang iginuhit sa kuweba ng mga sinaunang tao. Sa ilang kultura, simbolo sila ng lakas, kapangyarihan, at kasaganahan. At hindi lang yan, dahil ang klasifikasyon ng toro, kasali din diyan ang ating pambansang hayop, ang kalabaw. Considered na farmer's best friend, katulong natin sila sa pagsasaka simula pa sa kapanahunan ng ating mga ninuno. May daan-daang uri ng toro sa buong mundo. May mga para sa karne, for breeding, at may mga para lang talaga sa livestock competitions. At tungkol naman sa pulang tela na ginagamit sa bullfighting, aba, may malaking misconception tayo diyan. Akala ng marami, kaya galit na galit ang toro, ay dahil sa kulay na pula. Pero ang totoo, colorblind ang mga toro pagdating sa kulay pula. Tamang narinig nyo, hindi pula ang kinaiinisan ng toro, kundi ang galaw ng tela. Ang mga toro ay hindi nakakakita ng kulay tulad nating mga tao. Sa halip, ang kanilang paningin ay limitado lang sa mga shade ng dilaw at asul. Kaya yung dramatikong pagwawagayway ng pulang tela, yun ang talagang nakakairita sa kanila. Kung tutuusin, kahit anong kulay pa yan, blue, green, o kahit rainbow pa, basta kumikilos ito sa harap nila sa nakakainis na paraan, siguradong susugurin ka ng toro. Kaya sa susunod na makakita ka ng toro, tandaan mo, hindi lang sila simbolo ng galit. Sila'y malakas, kalmado, at karapat-dapat igalang. Matatag, tahimik, kahanga-hanga, yan ang toro. Toro! Diba? Toro. So, movement pala talaga nagre-react ang mga toro, hindi sa color. Kasi ako sa color. Anong color? Saan ka nagre-react na ano? Green. Totoo din naman, oo. Sumangduak ya. Hindi kasi dyan mo gayam. I-jay mo nga, pag ginagalaw lang kasi nakakainis. Tama nga, lahat ng galaw na nakakainis, ma-high blood ka. Diba? So meron palang pinagkatulad ang toro sa tao. Oh, bakit? Yun nga, kapag nakakainis yung galawan, manggagalaiti ka sa galit. Sinusugod mo siya. Oo, hindi lang sugod. Sangdum nga. Ganon. Diba? Gigigil talaga. Diba? So anyway, mga ka-MB, at least nakilala na natin ulit si Toro sa mga ka-MB natin dyan ng mga mothers, at saka nais din naman talaga na ipakilala ang ibang mga uri ng hayop. Bumalik lamang sa ating Facebook page, Morning Balitaktakan, itype ang hashtag #SuperSaya at lalabas yung mga segments natin about aminals. Aminals, totoo. Yung mga mother natin dyan na hindi pa familiar, 2 years old pa lang yung anak nyo, sanayin nyo na siyang manood ng Super Saya. Yes, para makilala ang mga hayop sa ganda. Ito pa yung mga nakaupo dito. Oo. Kung magiging hayop ka, bakit? Bakit? Sige na nga lang. Kung magiging hayop ka, bakit ahas? Uy, hindi pa ako nag-ahas, malapit pa lang. Pero hindi. Kung magiging hayop ako, magiging isang panda ako. Panda! Yung mga eng-eng na mga bears. Oo, yun lang yung trip ko. Tapos di ba ang ganda nilang panoorin? Oo, parang ang chill lang nila sa buhay. Wala silang problema kahit ilang beses silang nahuhuntog. At saka nahuhuntog talaga. Nahuhuntog. At saka dalawa kasi ang pangarap kong maging hayop. Ano? Maging fish. Anong klaseng fish? Anong klaseng fish? Yung hindi. Catfish. Mga ano lang. Yung janitor fish. Janitor. Hindi, any type of fish. Basta yung nagaganyan-ganyan yung whales. Kasi I feel like kaya kong mag-swim. I'm a, mermaid. Kasi wala namang mermaid. So, maliit na fish, malaking fish? Malaking fish. So pateng. Pating o baliena? Hindi, pero any kind of fish, any Any whales, gender. any Hoy, gender. alam mo, may mga isda na from
female, nagiging male sila kapag wala ng dominanteng isda. Ay, oo. Yes. Ang alam ko lang, Nagtitransform sila. ang alam ko lang na gender sa alimango. Kasi may bakla. May bakla yun. Oo. Mas masarap daw, pinakamasarap sa alimango ang alimangong bakla. Di ba, Sir Kwan? Sir Mar, tama di ba? May alimangong bakla, yun yung pinakamasarap na Natikman mo na, klase sir. ng alamang tuloy, ng alimango. Natikman mo na yun, sir? Oo, mas madaming aligi yun. Bakla? Oo. Sabi ko sa'yo, sa mundo ng kahayupan, bakla ang bida. Ay, siya, sige na nga, kung ako magiging hayop. Ikaw ay? Kailangan pa ba? Ikaw nagsabi niya na. Wala na akong ginawa Ako, dyan. sige, pasalamatan na natin ang ating mga partners for today. Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet, Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Homebound Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Puerto de San Juan. Gusto ko lang pumunta dito. Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Surf the Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. Child Advancement Therapy Center, Center for Children with Special Needs, Learning Difficulties, Speech Delay, Behavioral Problems, and Academically Challenged. Located at number 1 Ignacio Villamor Street, Barangay Luwalhati, Albergo Hotel, Baguio. You can contact them at 0967-402-5876. 2.28 Cafe located at Ridgewood Hotel, Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. Bristol Ridge Cafe located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclao Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Skin Lace, providing standard patient care and management equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry. Skin Lace, crafting timeless beauty. At ng Palm Grove Hot Spring and Mountain Resort, located at Asinang, Alisan, Tuba, Benguet. Rain or shine, Palm Grove is ready for you! Uy, eto na nga. Eto na. Pinagtatalunan talaga namin magkakaibigan kung ano nga ba yung date ng mga birthdays namin. Siyempre, yung isang kaibigan nasa ibang bansa. So, technically, late sila. Super late din naman pala ako. 18 na ngayon, di ba? Oo nga. Happy belated birthday kay Ara Hanilet Dominguez. Supposedly November 16. Yes. Kahapon dapat. Pero nawala nga sa isip ko. I'm really sorry. Pero happy belated birthday sa'yo. Merong mga nagbe-birthday ngayon. Yes, and Hindi of ko na course, itype. happy belated birthday din sa kay tita ko, Vicky Arquero, na nasa abroad ngayon. Happy belated birthday, auntie. And of course, sino pa ba? Meron pa. Nakalimutan ko lang kasi, pasensya na. Oo. Sige. And of course, yung mga hindi po namin nabate last time, happy belated po sa inyo. Yes. Actually, meron sa akin, pero hindi ko kasi siya na-type. Madaming nagbe-birthday ngayon. Si Majo Fontanos Ignacio. Actually, na-type ko to Majo Fontanos Ignacio. Kay Nicole Beltran, happy birthday sa'yo. Kay Ingrid Harito. Kay Marie. Advin ko na ba yung apelyado niya? Basta Marie. Kay Kuya June Suarez, happy birthday. Kay Yeza Madalyo. At kay Tiffany Chamos, happy birthday din sa'yo. Gayun din kay, yun na, oo. Tapos, si Stephanie Zafe Hufalar. Oo, Hufalar. Tama ba yung spelling mo? Stephanie Zafe Hufalar. Happy birthday po. Maraming salamat. At happy birthday sa lahat po ng mga hindi na po namin nabati ngayong araw. Naway pagpalain ng yung mga Luluwa! Mga ka-MB, magkita-kita ulit tayo bukas kalagitnaan ng linggo. Dito pa rin yan sa masaya, inspirational at informative na Morning Balitaktakan! Mayat niya. Mayat niya talaga! Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.